Ang latest na balita ngayon dito sa TNT Tropang 5G ay baka daw kunin nila si Kai Balungay mula sa Phoenix Fuel Masters at baka ang ipalit dito ay si Poy Eram. Determinado raw ang TNT na makuha itong si Kai Balungay dahil nakita nila kung gaano ito kahusay maglaro para dito sa Phoenix Fuel Masters. At yan ang dahilan kung bakit gusto na nilang maidagdag ito sa kanilang roster. Alam naman natin na itong si Kai Balungay, maganda ang pinapakita niyan sa Phoenix Fuel Masters. Unfortunately, naka-injury lamang siya nitong nakaraang Commissioner's Cup kaya hindi nakapaglaro ng matagal. Pero kumbinsido pa rin si Coach Jot Reyes na maganda ang maidudulot nito kapag nakapaglaro na sa TNT Tropa. At yan ang dahilan kung bakit gusto nilang makuha ang serbisyo ng nasabing player. Yun nga lang ang hinihiling nakapalit ng Phoenix Fuel Masters ay si Poy Eram. So nasa TNT management na yan kung papayag sila sa ganitong klaseng arrangement. Alam natin na matagal na rin si Eram dito sa TNT pero matagal na rin nababanggit ng pangalan nito pagdating sa mga trade transaction. So tignan natin kung matutuloy ang nasabing usapan. Kung sakasakali na mapunta si Kai Balungay dito sa TNT Tropa, pag-iiba kompleksyon ng laro nila dahil ito merong inside-outside na laro. At alam natin na magaling talaga ito pagdating sa rebounding at sa depensa. Kaya nga itong si Kai Balungay sa tingin ng karamihan, malaki maitulong niyan dito sa TNT Tropa. Saka gusto nilang manalo ng championship dito sa Governor's Cup. So kung sakasakali, magiging maganda to para dito sa TNT. Kung ito ngang si Kai Balungay ay kanilang ma-acquire. At sa tingin ko naman, magiging madali ito sa TNT. Lalo na kung papayag nga sila na si Poy Eram ang maging kapalit nito dito sa kanilang roster. Kaya mukhang maganda talaga to para dito sa katropa kung ito ay matutuloy talaga at sabihin nating papayagan ng PBA. Ang San Miguel Beermen naman ay magiging dalawa na ang first round pick dito sa darating na draft. Bukod dun sa sarili nilang draft pick, ang balita ay kukunin daw nila yung draft pick ng Terra Firma na nasa pang number 5. Mukhang ito raw ang kagustuhan ng San Miguel para magkaroon sila ng mas magandang tsansa na mag-acquire ng bagong talent dito sa darating na bagong season ng PBA. Nakikita raw ng San Miguel na yung pagkuha nila dito sa mga draft picks ang magiging susi para sila ay maging mas malakas at mas preparado para sa Governor's Cup. Kaya nga itong San Miguel talaga mukhang ready na raw dito na makipag-usap sa Terra Firma para ma-acquire yung nasabing draft pick. Baka daw ibigay ng SMB itong si Jeron Teng o kaya naman si Chris Rosales at itong si Royce Mantua. Nasa management na yan kung sino doon sa dalawang packages na yan ang kanilang i-offer. Most likely si Jeron Teng ang pipiliin nitong Terra Firma Jeep. At kapag yan ay nangyari, sa tingin ko magagamit ng mabuti ni Coach Leo Austria yung dalawa niyang draft pick para mag-acquire ng additional talent para dito sa San Miguel. At kung yan ay magiging matutuloy, sa tingin ko pwede na yan para dito sa San Miguel Beermen. Lalo na at alam natin na nakuha na nga nila si Jerica Hanmisi, so gusto nilang madagdagan pa sila ng iba pang talent. Dahil malalim itong darating na draft, yung pagkakaroon ng SMB ng dalawang pick ay magiging importante yan para doon sa kagustuhan nila na magkaroon ng sufficient na talent na ma-acquire para naman in the future maging mas malalim pa yung bench ng San Miguel. At yan talaga yung inaasahan natin na gagawin nitong si Coach Leo Austria at ng buong team management. Dahil syempre San Miguel nabigo sa Governor's Cup kaya gusto na talaga nila na makabawi ngayon. Kaya nga magiging isa na to dito sa pinakamalaking announcement sa PBA. Kapag nakuha ng San Miguel yung isa pang draft pick nitong Terra Firma Jeep. Kaya abangan na lang natin ito. Si Justin Brownlee ay hindi maglalaro sa laban ng Gilas kontra sa Australia dahil sa samot-saring injury. Meron itong mga injury sa tuhod, may pulled hamstring at meron pang iba. Pero ang problema dito, hindi lang dito sa game sa Australia hindi makapaglalaro si Brownlee. Ayon doon sa artikulo lumabas sa Spin PH, yung mga injury na nasustain ni Brownlee ay baka abutin hanggang 6 to 12 weeks bago gumaling. So baka hindi na rin makapaglaro si Brownlee doon sa susunod na window ng FIBA Asia at maski na yung paglalaro niya sa Governor's Cup dito sa Barangay Ginebra ay baka malabong na rin mangyari dahil sa tagal ng requirement na pahinga para dito kay Brownlee. Depende kung gaano kalala yung injury, baka kailanganin pa raw na mag-surgery nitong si Justin Brownlee. So yan ngayon yung iniinda talaga ni Coach Tim Cone at pati na ng management, hindi lang ng Ginebra kung hindi ng Gilas. Kasi ito pala si Benny Boatwright hindi makapaglalaro sa Gilas dahil hindi pa napoproseso ng gobyerno yung kanyang pasaporte.
Pangalawa, hindi kinuha ng Gilas na reserve player tong si Angie Kwame. So hindi tayo pwedeng magpalit. Kahit mawala si Brownlee sa Gilas, hindi tayo pwedeng kumuha ng kapalit dito dahil hindi nag-submit ng reserve player si Coach Tim Cone. So yan ngayon na magiging problema dito sa Gilas Pilipinas kapag nawala itong si Justin Brownlee. Dehado na nga tayo sa Australia, lalo pa tayong nadehado dito dahil hindi maglalaro si Brownlee. At ang problema dyan, let's say given na matatalo tayo sa Australia kahit na maglaro si Brownlee, sabi nung iba. Pero paano yung mga laban natin kontra sa ibang bansa katulad ng Jordan? Marami naniniwala na malaki chance nating manalo doon. Pero kung hindi maglalaro si Justin Brownlee, ang laki ng chance na tayong matatalo. Kaya nga ito na talaga magiging problema dito sa ating team kapag hindi naglaro itong si Justin Brownlee. Kaya mukhang kinakailangan talaga na pag-isipang mabuti kung ano ang susunod na step para sa Gilas. At ngayon naman, ang huli nating balita, itong Barangay Ginebra kaya ay kukuha ng bagong import. Gaya nung nasabi natin, ito si Brownlee hindi makapaglalaro sa Gilas. Pero kung aabutin ng ilang linggo, ito si Brownlee bago makarecover, baka kinakailangan na nga talaga na ito si Justin Brownlee ay palitan dahil kung aabutin ng ilang linggo, ito si Justin Brownlee, hindi siya makapaglalaro sa Governors Cup dahil sa July 19 maglalaro na ang Barangay Ginebra. Alam nga namang hindi sila kumuha ng bagong import, so sa tingin ko, baka kumuha ng bagong import itong Barangay Ginebra. Kung sakasakali, magiging major adjustment sa Ginebra kung iba yung import nila. Tandaan natin, nung huli silang naglaro ng iba import, ito si Tony Bishop, na sweep sila ng San Miguel doon sa semifinals. So, kailangan siguro ng Barangay Ginebra na gumawa ng hakbang at maghanap ng panibagong import kung sakaling hindi makapaglalaro si Brownlee. Meron pa rin chance na makapaglaro si Brownlee pero siguradong hindi ito 100%. At sabi nga ng iba, bakit ninyo pipiliting maglaro si Brownlee gayong alam naman ninyo na ito'y injured na? At marami din nakapansin yung mga injury ni Brownlee ay yun yung injured ng mga matatanda ng player. 38 years old na si Brownlee. Hindi ito kayang maglaro ng habang panahon at eventually tatamaan talaga ito ng injuries at syempre, at some point, hindi na niya kakayanin talaga. So mukhang kinakailangan na ng Barangay Ginebra na humanap ng pwedeng pumalit dito. Alam nating matagal na panahon ang advantage ng Ginebra talaga nagkaroon sila ng resident import at nakailang kampyonato nga sila dyan. Pero mukhang panahon na talaga para maghanap ng kapalit itong Barangay Ginebra dahil mukhang hindi na kaya ng katawan ni Justin Brownlee yung ganito. Kaya abangan na lang natin kung anong magiging adjustment dito ni Coach Tim Cone pag natapos na itong stint niya sa Gilas Pilipinas. Kaya maraming mga interesting developments tayong susubaybayan dito pagdating sa Barangay Ginebra. Shoutout sa ating mga nagasubaybay na sila Jonel Alagon, Monde Guzman, si Malyari Mascareñas, si Katsakino Ducusin, si Anthony Alon, si Michael D, si Dexter Domer, si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, si Judy Villarosa, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, RG Bueno, si Enju, Romeo Conchada at iba pa.